What's up? Mga kamangaw, Saturday ngayon. Actually day off natin, pero syempre nagbabawi-bawi tayo ngayon ng ano, panggastos. Siyempre nag-iipon din kasi ang mga mauna pang tuition ng mga anak natin sa Pilipinas para bago magpasokan naka-ready na yung pang tuition natin sa dalawang anak. Kasi pag ano, pag sako, pag ano, ang day off mo, yung mismong second day off mo, pinasukan mo, double pay yun. So papasok tayo 4 hours lang ngayon, pero 8 hours ang bayan. Yan, shoutout pala kay Kimton. Ayun, sakto Kimton, pang umaga ako ngayon. Makakausap ko yung ano, yung supervisor natin, itatanong ko kung ano. Basta abang-abang ka lang Kimton sa tawag kasi anytime tatawag yan eh. Nabanggit ko kasi kay Kimton kung sakaling tatawagan siya ng co-op, dapat masagot niya. Kasi pag hindi niya nasagot yung tawag ko, wala na yun. Ganun siya ka ano, ganun siya kahalaga yung tawag ng co-op. Kaya pag tumawag siya, sagutin mo na. Walang callback dun. Ganun sila ka ano. Kaya pag tinawagan, pag may tumawag sa'yo na hindi mo kilala ang number, so sagutin mo pa rin. Para siguradong baka mamaya ko yung tumatawag sa'yo. Yan, papollow up natin para makatulong tayo. Sarap kaya sa pakaramdam mga kamamaw. Tapos makikita mo nagtrabaho na si Kimton dun sa co-op. Sarap sa pakaramdam. Dahil ibang tropa natin ganun nga, nabanggit ko ano nakaraan na nag-apply sila ng trabaho. Tapos ano, naipasok natin. So ngayon nandun na sila hanggang ngayon. Hindi pa sila. Siyempre ako natulungan lang din ako. Kaya pala shoutout pala kay Kuya Micol Pascual. Yan, actually siya mga kamamaw yung nagpasok sa akin sa co-op. Yan, shoutout sa'yo Kuya Micol. Yan yung ano natin ngayon, yung weather natin ay medyo makulimlim ang kamamaw. Yan, medyo makulimlim ang ating araw. Mamaya pag uwi, grocery na lahat. Sarap ng tulog ni Jacob kagabi sa akin. Kasi si Jacob binuhat ko siya ng 11 o'clock until anong oras na ba yan? 6 o'clock na mahigit ata or 4:30 o 4 o'clock ngayon. 4 o'clock binuhat ko siya kay Mrs. Kasi nga sabi ko kay Mrs. may pasok tayo mamaya eh. Baka hindi na tayo makatulog. Nahabol ko din kasi mga mama. Pag gumigising kasi ako minsan, may times na pag nakagising ako hindi na ako makatulog. Kaya sabi ko kami sa akong alam mo na ko naman. Kasi pag nagtagal pa akong gumalaw-galaw, wala, gising na naman ang diwa ni kamamaw. Usually ang pasok ngayon pag Friday, Saturday. Pag Friday, ang pasok mo is 1:30. Kung magpo 4 hours ka, 1:30 to 5:30. Pag Sabado is 11:30 to 3:30. Bali sarado yung co-op warehouse natin pag ano, Friday, Saturday ng hapon. Ngayon sarado siya. Maya eh, pagka out natin mga kamama, sundin natin sila misis at yung mga bibilin din tayo. Pala shoutout pala kay ano, sa anak ko kay Julie Nicole. Yan, pasensya na anak. Actually parang medyo nagtatampo si Julie daw sa akin. Hindi kinausap ko kagabi. Sinare ko lang naman mga para at least ano, maintindihan din ng mga bata bakit mga anak natin ba't hindi naman din kadali sa magulang na parang ay umuwi ka sa Pilipinas, parang ganun, parang ano. Dati kasi mga kamamaw, nung bago kami, nung sa very part kami, lagi kami umuwi. Kaya naman di kami palagi umuwi nung dati kasi wala naman talaga kami trabaho mga kamamaw. Wala kami trabaho dito kung hindi kami uuwi. Wala naman kasi kami gagawin dito. Yung times na wala pa kami papel, madalas ako umuwi nun eh. So syempre, instead naman na nandito ka nakatambay ka, tama nga naman umuwi ka para makasama yung pamilya. Kaya ngayon naman mga kamamaw, iba din ang sitwasyon kasi ngayon.
gusto ko umuwi. Siyempre, sino ba naman bang magulang ang hindi gusto makita ng mga anak? Miss ka na natin mga yan. Pero siyempre, lumarating tayo sa point na yung pagkakataon ng ating buhay, kailangan natin mag-stay dito dahil nagsabay-sabay din talaga dati nang dumating sila misis dito, nagbiglang pagsak ng ng pandemic nung sa COVID. So syempre medyo bumaga lang o umina yung kitaan, at the same time kinailangan din ng mga panggastos sa Pilipinas dati, sabay-sabay siya. So kaya syempre nag-aabal-abal din si kamamo. Di naman din ganun biro na uuwi ka, kasi nga nakwento ko nakaraan, di ba, yung sa vlog ko. Kung uuwi ka naman ng Pilipinas, syempre kailangan nakahanda din yung pasalubong mo, nakahanda rin yung panggastos mo. At the same time, yung ibabakasyon mo pa, kailangan dapat nakaredy yung mga bayarin mo dito na di nakabakasyon ka, tumatakbo pa din. Kaya hindi din biro ang pag-uwi ng Pilipinas. Kaya humingi ako pasensya sa anak ko na sabi ko, balang araw magkakasama din tayo. Kaya sabi ko mag-aaral lang sila ng mabuti para maging maganda yung kinabukasan nila. Yung dalaga na yung anak ko ngayon si Julian. Actually grade 10 na siya pag pasok niya next school year. Ang ata sa Pilipinas ngayon, ngayong recently lang parang ginaya na nila yung style dito na parang ang bakasyon is July, August. Kaso nga lang medyo naging critical lang ang sitwasyon sa Pilipinas dahil nga naman ang weather sa Pilipinas is pag summertime sa atin is April, May, talagang sobrang init. So ang hirap sa mga kabataan na pumasok ng ganong kainit. Papasok sa school, maraming hindi ko alam kung may mga namatay din sa Pilipinas na dahil sa hindi mo naman din masisisi gobyerno. Kumbaga ang gusto lang naman din ng gobyerno is makasabay sa makasabay kung ano man ang meron ng ibang bansa para at hindi nalilate, hindi sila delay. Nagkataon na ang pinag-anuhan is yung weather sa Pilipinas. Kaya balakata ibabalik na nila yung ibabalik na nila ng April, May ang bakasyon. Hindi ako 100% sure, pero yun ang naririnig ko, nakabanggit din kasi ng airmats ko pagkausap. Ayun, ganun ibabalik. Dahil dito kasi, ang naman dito kasi sa Canada, kaya ganun ang bakasyon kasi yun talaga yung summer time dito. July, August talaga yung mainit dito, kaya yun ang bakasyon ng mga estudyante dito. So isang buwan na nga lang si Bliss magbabakasyon na siya. Siyempre ayun, nagbabalak na rin mag-part-time yung anak natin ngayon. Sana makapasok sa Tim Hortons para yung bata ma-experience naman niyang makapagtrabaho, tsaka magkaroon siya ng sarili niyang income. Napakaswerte ng mga bata sobra dito mga kamamo. Ako nung bata ako, sabihin natin sa idara ko ngayon, nagtatrabaho na rin ako. Pero isipin ng mga kamamo, kung ang mga bata dito nakapagtrabaho na ganun kaga, napakaswerte nyo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi yung susweldoin nyo, yung susweldoin nyo pa nakapagtrabaho kayo na at the age of 16, 17 hindi na, ako sabi lang ako sa na-experience ko, hindi ko kinita, hindi ko kikitain nyo nung time na nagtatrabaho ako, hindi ganun kalaki ang kinikita. Yung sa inyo talagang pang right away pag pasok nyo sa trabaho, nagkaroon kayong full time or parang ang dating kaparehas nyo na kami nung dumating kami dito sa Canada. Ganun na agad ang swerte nyo, kaya napakasaswerte nyo. Kaya ang mahalaga, mahalin nyo yung trabaho nyo, mag-speak up kayo, mag-ipon kayo. Yun ang pinakamahalaga mga kamamo sa buhay ng tao. Napakaswerte nyo. Kaya sabi ko nga sa kanila, pinapaliwanag ko, yung mga bagay na meron kayo ngayon is hindi ko naranasan pagbataan ko. Tsaka syempre ang sarap sa pakaramdam na kanyari ka sabi natin principal ka dito, kwento ka na tayo dito. Alam ko maraming makaka-relate. Syempre ako yung principal dito, tapos wala akong kamag-anak dito. In 20 years isipin mo na, ewan ko lang kung nabanggit ko na dati sa vlog ko, sabi in 20 years kakalat na yung mga lahi ko dito or
kung parang dating parang saktuhan lang na medyo naghihirap din sa buhay, tapos ngayon okay na dahil yung iba nandito na, at least 30 years from now or 20 years from now medyo maayos lang buhay ng mga natin, mga kamag-anak natin. Yun, ilan naman napakasarap sa masarap sa pakiramdam at masarap isipin na sana kahit sa ganung paraan makaangat pa yung lahi nyo, umangat kayo sa buhay. Makaangat lang kayo sa buhay, masaya na yung ganun, sarap sa pakiramdam. Yan. Kaya Kimton, ito pala, kaya Kimton na nagpa-follow up ko. Sige muna, drive muna mga kamama. Yan, pasok na muna tayo. Yan. Go! Ayun pala mga kamama, may nakasabay tayong mag-yosi dito, Pinoy. Kasi hindi ko na siya kilala. Nung nagpanggabi kasi ako, di ko na sila nakasabay. Pangalan mo, Tol? Kelly. Ayan, may siya shoutout ka ba sa Pilipinas? Mga kamag-anak mo. Oh, ilan taon na dito? Tagal ka na rin? Isang taon pa lang. Bago pa lang. So, PR ka na rin? Year na. Oo, yun. Ay, may nakilala tayo. Oo. Sa si Kelly, galing taga-Pasay siya kasi nagkakwentuhan kami, natira kasi ako dati sa sa Malibay, taga Villamor. Oo, Villamor siya, mga kamama. Ayan, pauwi na. May shoutout ka ba? Tabi mo yung sound. Makaka-copyright tayo May shoutout ka ba? Sa Pilipinas? Shoutout sa mga kapamilya ko sa Pilipinas. Ayun. Ayan si Romnick, taga Cavite yan So, ayan, pauwi na. Tapos na yung tapos na yung overtime natin. Tsaka nakausap ko pala yung yung bisor natin na about dun sa Kikimton. So, okay naman. Kaso nga lang, ang problema kasi mga kamamo, ang hinahanap nung bisor natin full time. So tinawagan ko si Kimton, sabi ko Kimton, ang hinahanap sa natin, sa co-op warehouse ngayon is full time job. So iisipan niya, medyo matinding isipan niya paano gagawin diskarte ni Kimton kasi nga bago lang siya, di ba? So ang tendency kasi nun mga kamamaw, hindi siya makapag-resign dahil nga yung utang na looban niya dun sa employer niya. Yun nga yung naglalaro sa isip ni Kimton. Sabi ko kay Kimton, pag-isipan mabuti o message mo ako, dahil kung willing ka, ipapalo ko din agad dun kay ay shoutout sa supervisor natin kay Matt Schroeder. Yan natin. Sayang ka ako, ayun yung pagkakataon, kumbaga sabi nga nila kung talagang para sa'yo talaga mga kamamo. Ay, dun sa mga nakakapanood nito, nandito sa Skaton, baka sakaling gusto nyo talaga dito, ayun sa co-op warehouse, message nyo lang po ako, try natin ipasa yung resume nyo. Kasi ito yung chance nga, katulad nung kay Kimton, tinry ko lang, sakto yun, nag-hire sila ngayon. So full time job ang hinahanap, message nyo lang si Kamamaw, try natin pasa yung resume nyo, baka kahit paano makatulong tayo sa inyo, yung mga naghahanap ng trabaho. Kasi maganda rin kahit paano starting dito, at the same time yung benefits maganda nga, diba? Nakita niyo naman yung benefits ka mga kamama, talagang magagamit lalo kung pamilyado ka, kasama yung pamilya mo pag sa benefits. Ayan, nakausap ko rin si Mac Lalach. Ayan, shoutout kay Mac Lalach. Ayan, siya shoutout ko yung pamilya niya. Ayan, actually Canadian siya, nanonood siya ng vlog natin kahit hindi niya naintindihan. Sabi niya, Jeremy, kailangan ba lalagyan ng subtitle? Sabi ko, hindi ko pa alam talaga paano lagyan ng subtitle yung vlog natin. Baka kung sakaling ma-monetize yung vlog natin, mag-automatic subtitle yun para at least naintindihan din ng mga ibang nanonood, lalo na yung mga katrabaho natin na supportado sa atin sa vlog natin, para naintindihan nila kung ano ba yung mga pinagsasabi ni Kamamaw sa video. Tsaka si Joseph, ayan, si Joseph, nilapitan din niya ako kanina. Yung nakaka-overwhelm lang, may mga lumapit, ikaw pala yung nagbablog, sabi sa akin ganun. At tulad ng isa kanina na taga ko, yung isang nakasabay natin mag-break, ayun, sabi niya, ikaw pala yung nagbablog, sabi niya ganun. Oo nga, ay. Kaya nakakatawa lang kahit paano naririnig mo na may mga tao pa lang na ay si Jerome pala nagbablog, ganito. Ayan, basta message lang yung mga gusto mag-apply, try natin ipasa para kahit paano yung mga
napapaisip gusto magtrabaho. Ayun, di ba? So ngayon mga kamamo, sundin ko si Mrs. kasi nga mag-grocery pa kami. So sasama si Bless tsaka si Jacob sa daddy niya. Dahil bukas balik na ulit yung trabaho, di ba? One day pahinga. And then after nung pasok na uli, bukas balik na uli, overtime na uli. Kailangan talaga mga kamamaw dahil tayo may tinatarget tayo na may tinatarget tayo ngayong taon na sana ma-reach natin. So drive muna ako mga kamamaw. I'll be back. Yan, dito kami sa sa Al's Kitchen. Hindi naman ako makalabay ni ako yung bantay ni, kasi nahihirapan si Bless na nakalungin yung kapatid niya pag siya lang may iwan sa bahay. Hindi niya makuha yung tamang peso ng Jacob na mata ko. And dito si Jacob tulog. Si Mrs. bumili ng ulam, lutong ulam na yung binili. Yun, tsaka pala tag dito, kalimutan ko yung may pinapaano sa atin yung natin. Ay pala, Kainags. Kainags pa-shoutout naman sila Jessie Bidal. Si Jessie Bidal ay kasama namin sa Co-Opera House. Actually nakakausap ko din siya kanina. Pinapanood daw ni Mrs. yung vlog mo. Yan. So maraming nanonood na taga Co-Opera House. Supportado ka dito sa Saskatoon, Kainags. Ayun, paki-shoutout si Jessie Bidal, si Eric Malyari. Yan, yung mga yung mga solid subscriber mo. Yan, paki-shoutout na Kainags, sana mapagbigyan mo mga kamamaw yung request ni kamamaw. Ayun, talagang suportado siya. Nabanggit na parang sabi ko kilala niyo ba yung idol ko dito? Sabi ko si Kainags ako yung isa sa pinaka sikat na vlogger dito sa Canada. Sabi ko andun din si Kuya Julius, nakasama ko kanina Kainags si Kuya Julius, nag-overtime kami. Yan, sabi niya ano tsura nung Kainags? Sabi nga ni Kuya Almer, sabi niya titigan mo si Kuya Julius, yun yung si Kainags. Sabi ko yun, tatawanan sila doon. Ay, nakakwenta ko sila Kuya Julius kanina, kamusta ka daw Kainags? Yan, diba? Ibang iba yung idol natin na yan. Talagang kilalang kilala dito sa Canada yan. Hindi yan. Pag si Kainags ay tumawa, sabi ko sa inyo, kahit problemado kayo, makakalimutan yung pansamantala yung problema nyo. Panoorin nyo, supportahan nyo si Kainags. Yan mga kamamo, kainan na. Sabi nga nila pag nandito ka sa Canada, ang kain mo sa isang araw, isang beses lang. Actually, anong oras na? 5:30 na mga kamamo. Ito pa lang yung breakfast, lunch, saka dinner. Ayan, bumili kami ni Mrs. noon. Napakasarap mga kamamaw. Ay tawag dito? At ba, diba? Bili kayo sa Al's Kitchen. Kitchen belly. Bumili si Mrs. ng chicken skin, caldereta. Ay, mani, no? Sarap na. Mga kamamaw, sulit. Magkano to? 43. Yan, 43 siya, pero parang good for 5 person na. So may ulam na kami ng ilang araw. Ayan. Saraping chicken skin na yan. Support nyo na rin yung Facebook ng Al's Kitchen. Al's Kitchen ang isa sa pinaka successful na Filipino, hindi ko masabi, Filipino Carinderia Restaurant dito sa Saskatoon. Sarap putok batok. Usually ang hinahanap ito mamaw, may hinahanap ko kanina, isaw. Wala silang isaw Kaya babad natin. At samahan nyo kumain si kamamaw. Yan. Shoutout din. Yung vlog na to, halos karamihan puro shoutout mga kamamaw. Nakakatawa lang, may mga katrabaho tayo na Sisinto na rin, shoutout ko na rin yung mga batchmate ko ng elementary school. Ayan sila William Galvez, si Ronald Lazaro, si Constantino de la Cruz, sino pa ba? Dennis Del Rosario, si Annalisa Yusi, si Annalisa Eusebio, nasa US na si Annalisa. Tapos si Emily Felipe, nasa Edmonton. Yan. Ito hindi pa kami nakikita. So mga kamamo, kain po tayo.
Saka mga mama, may ano pala ako. Ito dito. May sasabihin pala ako. So sa vlog natin na to, mga mama, ano siya? Hindi pa natin na-hit yung ano. Yung malilikot dito. Hindi pa natin na-hit yung view hours natin. Babalak ako, pasasalamat ka sa mga subscriber, saka mga viewers natin. Kuha ka mga tomato. Pag na ano tayo, na monetize na tayo, yung unang kikitain natin dito sa vlog, isi-share natin. Bubuo na tayo. Mapa Pilipinas, Canada, may regalos ka mamaw. Yan. Pasasalamat ka sa ano, sa walang sawa niyong pagsubaybay. Tumat. Tayo natin ito mga mamaw. Ito sauce din, ito rin. Ito sauce. Pero iba ito. Aben. As Kitchen, baka naman. Yung owner nun, ano, kabistro ko sa Pinas. Tatrabaho siya sa, yung asawa niya ito sa Flapjacks o sa Italianis. DJ Francis Kasama. Sa mga sister company. Yup. Yung mga mama, sana hindi nyo na ito. Tapos ko na. Tutuloy ko na yung pagkain ko. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you, mama.